Magandang araw! Narito muli tayo sa ating asignaturang MTB-MLE. Nasa ikatlong linggo na tayo. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa elemento ng kwento. Ang layunin ng ating aralin ngayon, natutukoy ang mga elemento ng kwento. Ay magbasa, magbilang na kay dali mong malaman mga bagay sa ating paligid, ating tuklasin. Halina't sumama na kayo, maglakbay, mag-enjoy, maglaro, at gawin makulay ang ating mundo. Ako ang iyong kaibigan at gabay, ngayong bagong normal na pagkatuto. Halika na, tara na, maglakbay, mag-enjoy, maglaro, at gawin makulay ang ating mundo. Pero bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Ano ang pangalang pamilang? Ang pangalang pamilang ay pangalang nabibilang isa-isa. Halimbawa, mesa, plato, kutsara. Ano naman ang pangalang di pamilang? Ang pangalang di pamilang ay pangalang di nabibilang ng isa-isa. Halimbawa ay ang tubig, buhangin, suka, toyo. Ngayong alam mo na ang pinagkaiba ng pamilang sa di pamilang. Ngayon, dumako naman tayo sa ating bagong aralin. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga elemento ng kwento. Sino sa inyo dito ang mahilig makinig o di kaya'y magbasa ng kwento? Wow! Ngayon, ating isa-isahin kung ano ang mga elementong ito. Handa ka na ba? Pero ano nga ba ang kwento? Ang kwento ay tumutukoy sa pagsasalaysay ng isang pangyayari. Maaari itong pasalita o pasulat. Ang kwento ay maaaring mahaba o maiksi. Ang kwento ay binubuo ng mga talata. Pero ano-ano nga ba ang mga elemento ng kwento? Tara, atin itong isa-isahin. Ang mga elemento ng kwento ay ang tauhan, tagpuan, at pangyayari. Ano nga ba ang pagkakaiba ng bawat isa? Kapag sinabi nating tauhan, ay siyang gumagawa ng mga aksyon sa kwento. Ang tauhan sa kwento ay maaaring tao, bagay, halimbawa, sa kwentong Ang Mahiwagang Salamin. Sa kwentong ito, ang mga tauhan ay tao. Pero, merong salamin, isang bagay na dumagdag
para mapaganda pa ang kwento. Dito sa kwentong Ang Daga at ang Leon, ang tauhan ay isang daga at leon. Ang gumaganap ay mga hayop, maaaring tao o hayop at bagay ang maging tauhan sa mga kwento. Katulad ng Ang Masayang Pamilya. Dito sa kwentong ito, ang gumaganap ay isang pamilya. Ang mga tauhan ay tao. Nabubuo ang isang kwento dahil sa tauhan. Ikalawang elemento ng kwento ay ang tagpuan. Ang tagpuan o setting ay ang pinangyarihan ng kwento. Tumutukoy ito sa oras at lugar kung saan nangyari ang kwento. Ito ay sumasagot sa tanong na saan at kailan. Kinagabihan, binalikan ni Jody ang kanyang nanay upang pakainin ng hapunan at painumin muli ng gamot. Bago matulog, sinilip muna niya ang kanyang nanay upang tingnan ang kalagayan nito.
Natutulog ito ng mahimbing kung kaya't dumiretso na siya sa kanyang silid. Nagdasal muna siya bago matulog. Kinabukasan, maayos na ang pakiramdam ni Nanay Feli. Nagpasalamat siya kay Jody sa pag-aalaga sa kanya. Masayang kumain ng almusal ang mag-ina. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? Naunawaan mo ba ang ating napakinggang kwento? Ngayon, ating sagutin ang mga tanong. Saan nangyari ang kwento? Ito ay nangyari sa loob ng kanilang tahanan. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan ay sina Jody at Nanay Feli. Anong nangyari dun sa nanay ni Jody? May sinat o sakit ang kanyang ina. Paano inalagaan ni Jody ang kanyang nanay? Para matukoy natin ang tatlong elemento ng kwento, ating kilalanin, tingnan at pag-aralan ang organizer na ito. Ang pamagat ng ating kwento ay maalagang anak. Ang tauhan ay sila Jody at Nanay Feli. Ang tagpuan ay sa loob ng kanilang tahanan isang Sabado. At ang mga mahalagang pangyayari, una, dali-dali siyang pumunta sa silid ng kanyang mga magulang. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakahiga ang kanyang Nanay Feli sa kama. May sakit ka po ba, Nanay? Nag-aalalang tanong ni Jody sa ina. Nagdala si Jody ng isang mangkok na sabaw, isang tinapay na may palamang keso at isang saging. Inalalayan niya sa pag-inom ng gamot sa pagkain ang kanyang ina. Ngayong naunawaan mo na ang ating nabasang kwento at natukoy na natin kung ano ang tatlong elemento nito, ngayon, nais kong makinig ulit mabuti. Tukuyin mo kung ano ang tatlong elemento sa aking babasahing kwento. Handa ka na ba? Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay ang pag-uwi ni Sally. Kwento ni Nelia D. Bamba. Uuwi si Sally ngayon, sabi ni Nanay. Pumunta na tayo sa terminal ng bus upang salubungin siya. Isasama ko si Tatay at Ben upang magbuhat ng mga bagahe ni Sally. Nagpaiwan na si Tia Rosa upang maghanda ng masarap at paboritong pagkain ni Sally. Hindi na ako makapaghintay, Nanay. Pagkatapos ng 2 buwan, pagtatrabaho ay uwi na siya, sabi ni Ben. Ano kaya ang pasalubong niya sa akin? Dumating at umalis na ang mga bus. Nasaan na kaya si Sally? Tanong ni Tatay. Malapit nang lumubog ang araw. Hintayin na lang natin sa sunod na bus. Baka naman doon sumakay si Sally. Nag-aalalang, sabi ni Nanay. Uminom ng tubig si Ben at itinago ang kanyang luha. Nanay, huwag ka mag-alala. Sigurado akong nasa susunod na bus si Sally. Heto na ang huling bus mula sa lungsod, wika ng Tatay. Umaasa tayong dyan na nakasakay. Tinulungan ni Tatay at ni Ben si Sally upang buhatin ang kanyang bag nang mapansin ni Ben na may isa pang bag na dala si Sally. Ben, ibinili kita ng 3 bagong t-shirts at backpack, wika ni Sally. Maraming salamat, pero ang mas importante...
Mapagmahal, syempre, at matulungin sa pamilya. Ngayon, natukoy na natin ang tatlong elemento ng kwento, kung sino-sino ang mga tauhan, saan at kailan nangyari ang kwento, at ano ang mga mahalagang pangyayari dito. Dapat nating tandaan na ang mga tatlong elemento ng kwento ay ang tauhan, tagpuan, at mga pangyayari. Para sa inyong karagdagang gawain, sagutan ang mga gawain sa pagkatuto sa module. Hintayin ang panuto ng iyong guro tungkol dito. Dito nagtatapos ang ating aralin. Naway marami kayong natutunan. Ako muli si Teacher Nathan na nag-iiwan sa inyo ng kasabihan, maging mabuti at maging masipag na bata, dahil ang batang kagaya mo ay ipinagpapala. Hanggang sa muli, paalam! Halina't sumama na kayo, maglakbay, mag-enjoy, maglaro, at gawin makulay ang ating mundo. Ako ang iyong kaibigan at gabay, ngayong bagong normal